Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, bago po ang lahat ay nais ko munang batiin ang lahat ng bumubuo sa inyong napakagandang programa. Papa Dudut, ako po si Bella Panganiban. 25 years old na ako sa ngayon at tubong San Pablo, Laguna. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang istorya ng buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko po makakalimutan. Ako po'y nag-iisang anak ng aking mga magulang. Masaya naman po ang buhay namin dati. Lahat ng bagay na magustuhan ko ay ibinibigay naman po ng mga magulang ko. Ngunit nagbago ang lahat nang minsang matuklasan ni Mama na may asawa na pala dati ang aking ama. Pero hindi po ito kasal sa una. Kaya mula noon ay palagi ko nang nakikitang nag-aaway ang mga magulang ko. Papa Dudut, walang oras at araw na hindi sila nag-aaway. Pagising ko pa lamang sa umaga ay away na agad ang sasalubong sa akin. Magdamagan yon hanggang gabi. At kapag minamalas ako ang napagdidiskitahan ni Mama kapag natatalo siya sa pakikipag-argumento kay Papa. Ano to ha? Bakit ang baba ng grades mo? Kumpronta sa akin ni Mama isang gabi. Samantala noong sandaling yon ay tanggap ko na ang aking sasapitin. Sorry po Mama, naiiyak kong sabi sa kanya. Anong sorry? Hindi makukuha lang ng sorry to. Dapat talaga sa iyo ay tinuturuan ng leksyon. Galit na wika ni Mama. Pagkatapos noon ay pinaghahataon na niya ako ng sinturon. Siyempre nagmakaawa ako noon sa kanya pero hindi siya nakinig sa akin at patuloy niya akong pinagmamalupitan. Anong klase kang bata ha? Hindi mo alam kung anong klaseng hirap ang pinagdaanan ko doon sa trabaho? Para lang pag-aralin ka? Tapos heto lang ang ibibigay mo sa akin na grades? Bakit? Siguro lumalandi ka na ngayon kaya puro ganitong grades ang nakukuha mo. Pag-aakusa ni Mama sa akin. Pero tumanggi ako at ipinagtanggol ko ang aking sarili. Ang sabi ko sa kanya, kailanman ay hindi ako lumandi. Kaso Papa Dudut ay ewan ko ba pero pagdating sa akin ay hindi ko nararamdaman na naawa sa akin ng mama ko. Natigil lamang ang pamamalo sa akin ni Mama nang makita niyang lumabas si Papa. Dala-dala ang dalawang bagahe na naglalaman ng kanyang mga personal na kagamitan. Agad namang lumapit si Mama at pinigilan si Papa sa paglabas. Alam niya kasi ang ibig sabihin noon. Lalayas na si Papa at maghihiwalay na silang dalawa. Ano ba? Huwag mo nga akong pigilan. Galit na wika ni Papa sa kanya pagkatapos nitong magpumiglas sa pagkakahawak ni Mama. Saan ka pupunta ha? Lalayasan mo na ba kami? Pag-question ni Mama sa aking ama. Oo, lalayasan na kita. Sawang-sawa na ako sa ginagawa mo. Pagod na ako makisama pa sa'yo. Diin ni Papa sa kanya. Ngunit hindi sumuko noon si Mama at pilit na inagaw ang mga dalang bagahe ni Papa.
Hindi ka aalis, Eloy. Hindi. Wika pa niya. Sinabi ngang huwag ka nang makialam, ang sabi ni Papa bago niya tinulak si Mama palayo sa kanya. At kanino ka pupunta ha? Doon sa kabit mo? Eloy, alam ko na ang tungkol sa inyo ni Era. Sa palagay mo papayagan kong magsama kayong dalawa? Hindi, galit na wika ni Mama. Miding, baka nakakalimutan mo si Era ang unang dumating sa buhay ko at hindi ikaw. O maaring hindi kami kasal pero sila ang una kong pamilya. At saka paano magiging kabit si Era? Hindi rin naman kita pinakasalan. Yon ang katotohanang sinabi ni Papa na sumampal kay Mama. Hayop ka, Eloy. Ang sama mo. Tanging naibulalas ni Mama noon. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Hetong tatandaan mo. Isuksok mo to sa kokote mo. Walang sino man ang makapagdidikta o makakapigil sa gusto kong gawin. Lalo na ikaw. Ngayon, kung gusto kong umalis ng bahay para iwanan ka, aalis ako. Wala kang magagawa. Yun naman ang huling desisyon ni Papa pagkatapos noon ay muli niyang inagaw ang mga bagahe kay Mama at mabilis na lumabas ng bahay. Eloy, bumalik ka dito, pakiusap. Halos magmakaawa na noon si Mama habang wala siyang magawa para pigilan si Papa. Naiyak na rin ako noon dahil hindi ko ine-expect na maghihiwalay na noon ang aking mga magulang. Samantala dahil sa ina ko pa rin siya, ay sinubukan ko pa rin lumapit at damayan siya. Ngunit papadudot pinagtabuyan lamang niya ako. Ma, wag na po kayong umiyak. Babalik pa po si Papa. Hindi niya po tayo iiwanan. Wika ko sa kanya. Umaasa pa rin na isang araw ay babalikan pa rin kami ng aming haligi ng tahanan. Wala nang Papa mo. Hindi na siya babalik. At ikaw, lumayo ka sa akin, hindi kita kailangan. Pagtataboy pa ni Mama sa akin. Papadudot makalipas ang isang linggo ay bumalik din sa amin ang tatay ko. At katulad ng dati puro awayan na naman sila. Wala akong magawa noon kasi teenager pa lamang ako noong time na yon. Kaya dinadaan ko na lamang sa pag-iyak ang lahat. Samantala dahil na rin sa sobrang depresyon, sa pag-aaway nila ay tuluyan ko nang napabayaan noon ang pag-aaral ko. Na naging dahilan para maggalit sa akin si Mama. Halos mangiyak-ngiyak ako sa naging kalagayan ko kung kaya't minsan ay sumagi sa isipan ko ang magpakamatay na lang. Pero pinigilan ako ng konsensya ko. Pinagpatuloy ko pa rin ang buhay pero madalas ay dinadalangin ko noon sa Diyos na sana'y matapos na ang pagsubok na yon sa pamilya namin. Pero hindi ako pinakinggan ng Diyos dahil patuloy pa rin ang pagdating ng pagsubok sa aming mag-ina. Ma, bakit po ba kayo naglalasing? At saka inumaga pa po kayo. Lakas loob kong usisa sa nooy lasing na si Mama. Huwag mo akong pakialaman. At saka alam mo naman siguro kung bakit ako naglalasing. Walang iya kasi ang tatay mo. Alam mo punong-puno na talaga ako sa kanya. Kung hindi lang masamang pumatay ng tao ay pinatay ko na ang lalaking yon. Galit na sagot sa akin ni Mama. Lalo akong kinabahan pero nagpasya pa rin akong sabihin sa kanya ang aking pakay. Yung tuition fee ko po, kailangan ko na pong magbayad para sa buwan na ito. Nahihiya akong sabi sa kanya. Biruin mo, nagbabayad pa ako ng matrikula mo samantalang ang baba naman ang grades mo. Ay nako, wala akong pera. May halong pangiinsultong sabi pa sa akin ni Mama. Ma, hindi po ako makakapag-take ng exam kapag hindi po ako nakabayad. Pakiusap po. Halos magmakawa na ako noon sa kanya. Wala akong pakialam. Di wag ka mag-exam. Wala akong pera ngayon.
Tila walang pakialam na si mama sa akin at sa pag-aaral ko. Pero kasi po ma, sinubukan ko bang kumbinsihin noon pero binara lamang niya ako. Bella, hihinto ka na sa pag-aaral. Bakit? Wala na tayong pera. Wala na kasi akong trabaho ngayon. Natanggal kasi ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko ngayon lang. Kaya ikaw, ihanda mo na ang sarili mo na maging taong bahay, sabi pa ni mama sa akin. Siyempre tumutol ako noon sa gusto niya ngunit nagbatigas pa rin si mama sa kanyang desisyon. Huwag ka ngang mamilit dyan. Kung walang pera, wala. Ngayon kung gusto mong mag-aral, bakit hindi ka humingi ng tulong sa mangmang mong tatay? Suhestyon pa niya sa akin. Pero binawi din niya yon sa huli. Oo nga pala. Wala din palang trabaho ang isang yon. Ay naku, kung ako sa'yo Bella, magtrabaho ka na lang. Magpaalila ka. Mas magkakaroon ka pa ng pakinabang kung magtatrabaho ka na lang. Sabi pa niya sa akin. Pero Papa Dudut, dahil sa kagustuhan ko pong makatapos sa high school, ay nagdesisyon na akong magtrabaho sa umaga bilang tindera. Nagtrabaho po ako bilang tindera ng prutas sa tindahan ng mama ng kaibigan kong si Jomar. Wala po akong pakialam noon kung makita pa ako ng mga classmates ko. Pati sa gabi ay nagtitinda pa rin ako. Sinusulit ko ang bawat oras para makaipon ako ng pera, pambayad sa matrikula ko. Papa Dudut, ako na po ang sumuporta sa pag-aaral ko. Ginawa ko yon nang hindi alam ng mga magulang ko. Dahil lang alam ko lang po noon ay wala akong maaasahan na sa kanila. Samantala ay patuloy na lumala ang kondisyon ng aking ina. Nalulong siya hindi lang sa alak kundi pati na rin sa sugal. At nagising na lamang ako isang araw na santambak na ang aking problema. Dahil sa laki ng pagkakautang ni mama na 5-6 at maging sa mga online lending apps. Kaya palagi niya akong hinihinga noon ng pera. Baka naman may pera ka dyan, pahingi naman. Demand ni mama sa akin. Mayroon akong pera sa wallet kaso'y inilalaan ko yon sa aking tuition fee. Kaya nagdesisyon na lamang akong magsinungaling noon. Wala po akong pera, magalang ko namang sabi sa kanya. Pero minasama yon kaagad ng aking ina. Bakit ba ang damot mo ha? Kaunting pera lang naman ang hinihingi ko sa iyo. May pinagmamalaki ka na ba sa akin ha? Sabi pa nito. Hindi pa siya nakontento at binatukan pa niya ako. Ma, huwag niyo naman po akong batukan. Palag ko sa kanya. Pero lalo lang nagalit noon sa akin ang aking ina. Hindi ako naniniwala na wala kang pera. Alam ko marami kang perang natatago dyan. Akin na nga yung wallet mo. Utos pa niya sa akin. Pagkatapos ay sapilitan niya akong kinapkapan. At doon ay nadukot niya ang aking wallet sa bulsa. Oh, may pera ka pala eh. Sabi ni mama sa akin at para bang naka-jackpot noon sa loto. Ma, pambayad ko po ng tuition fee yan. Pagtutol ko nang makita kong kinuha na niya. Sa wallet ko ang pera. Akin na to. Git ni mama sa akin. Sinubukan kong manlaban pero sadyang malakas noon si mama kesa sa akin. Aba, lumalabang ka na sa akin ha? Gusto mo pa yatang mahambalos ng sinturon sa muka. Banta pa niya sa akin. Sa puntong yon ay umiyak na ako. Maawa naman po kayo sa akin, ma. Hindi na po ako humihingi ng tulong sa inyo sa pag-aaral ko tapos ay kukunin niyo pa yung pinaghirapan ko. Pagmamakaawa ko pa sa kanya. Abay, dapat lang nakunin ko ang perang ito. Kasi naghirap din ako sa iyo, no? Hoy Bella, etong perang ito, hindi ko utang na loob to sa iyo. Obligasyon mo akong bigyan ng pera kasi nanay mo ako. Ako ang nagpalaki sa iyo. Kaya may karapatan ako sa lahat ng kinikita mo. Katwiran pa niya sa akin para ma-justify niya ang pagkuha sa pera ko.
Wala naman akong nagawa noon kundi ang umiyak na lamang at ibinulsa ang 2,000 pisong nakuha niya sa akin. Marami ka pa sigurong tinatagong pera sa akin, no? Naku Bella, ilabas mo na. Kasi kapag nalaman ko na marami kang perang tinatago sa akin ay humanda ka. Humanda ka talaga sa akin. Matitikman mo ang galit ko. Banta pa niya noon sa akin. Papa Dudut, hindi ako nakapagbayad ng tuition fee noong araw na yon. Buti na lamang at pinayagan ako ng eskwelahang pinapasukan ko na mag-promissory note na lamang muna. Samantala ay nagpatuloy si mama sa paghuthot ng pera sa akin. Pero sa puntong yon ay nagsusumikap talaga ako sa trabaho para malaki ang aking kikitain at sinisecure ko na talaga ang pambayad ko sa tuition fee. Yun nga lang Papa Dudut ay nagpatuloy sa bisyong sugal si mama. Ngunit isang gabi, nagulat na lamang ako nang mahuli ko siya sa aktong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Siyempre kinompronta ko si mama hanggang sa nauwi kami sa mainitang pagtatalo. Na nauwi kinalaunan sa pananakit niya sa akin. Papa Dudut, ganon ang naging eksena sa amin pagkaraan na mahuli ko si mama na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Oo, naghihirap na nga kami noon at halos walang makain pero nakukuha pa niyang gumamit ng pinagbabawal na gamot. Dahil doon ay na-realize ko na napakamalas ko pala sa magulang. Lalo na sa aking ina na walang inatupag kundi ang sirain ang kanyang buhay. Papa Dudut, pagkatapos ng ilang araw simula noong mabuking ko si mama na gumagamit ng droga ay bigla na lamang siyang umalis ng bahay nang walang paalam. Hindi ko na siya hinanap dahil masama ang loob ko sa kanya. Pero makalipas ang ilang araw, bumalik din siya. Dalang isang nakakatakot na sorpresa na siyang nagpagalit at nagpaiyak ng todo sa akin. Ano po yung ginagawa ninyo? Bakit po kayo naghahakot ng mga gamit? Tanong ko noon sa kanya habang naghahakot siya ng aming gamit palabas. Aalis ka na dito sa bahay, sabi niya sa akin. Nagtaka naman ako. Ano pero bakit po? Usisa ko pa sa kanya. Binenta ko na tong bahay. Diretsa niya sa akin. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi at halos abot langit ang pagtutol ko noon sa kanyang ginawa. Manaman, bakit yun naman po ginawa yun? Saan tayo titira ngayon? Tanong ko pa sa kanya. Wala na kasi akong pera kaya binenta ko yun. At saka huwag kang mag-alala. Titira tayo sa tiyahin mo. Pumayag na siyang patirahin tayo. Pagmamalaki pa niya sa akin. Pero ma, bahay po natin to. Tapos ano lang po ang gagawin ninyo dun sa perang pinagbebentahan nyo? Ipambibili nyo lang ng alak at droga. Kumpronta ko pa sa kanya. Wala ka nang pakialam dun Bella, anak lang kita. At saka bahay ko naman tong binibenta ko. Hindi sa'yo. Kaya pwede ba huwag kang umasta dyan na akala mo ikaw ang may-ari nito? Galit na wika pa ni mama sa akin. Basta binibenta ko na tong bahay. Kaya ikaw ay mag-impake ka na ha? At umalis ka kung ayaw mong palayasin ang bago may-ari. Utos pa niya sa akin. Sa puntong yon ay hindi ko na napigilan pa ang aking emosyon. Ma, bakit po ba kayo nagkakaganyan? Ano po bang nangyari sa inyo? Tanong ko sa kanya. Sana naman po ay maging magandang huwarang kayo sa akin. Kasi kayo ang nanay ko. Sabi ko pa noon sa kanya pero bingi at manhid na ang aking ina. At wala na talaga siyang pakialam sa akin. Papadudot awang-awa ako sa sarili ko nang umalis kami sa sarili naming bahay. At dahil doon ay aaminin kong nagalit talaga ako sa ina ko. Samantala hindi ako isinama ni mama sa pagtira sa tiyahin ko dahil katwiran ni tita marami na raw nakatira sa bahay. At ayaw na niyang dumagdag pa ng palamunin. Kaya ang ending ako ang walang matirhan kaya sa lansangan ako napilitang tumira.
Papa Dudut, sobrang awa ako sa sarili ko. Yun ang nararamdaman ko noon. Masakit at sobrang hirap ang dinanas ko. Wala akong makain at iyak ako ng iyak. Hinanap ko naman si Papa at ang tagal bago ko siya nakita. Pagkatapos noon ay nakitira ako sa kanila ng kinakasama niya. Tinanggap naman ako doon pero isang kondisyon na magtatrabaho ako bilang kasambahay sa bahay nila. Pumayag na po ako kesa wala akong matirhan. Pero Papa Dudut, kalbaryo ang naging buhay ko doon dahil pinagmalupitan ako ni Era. Batok dito, sampal doon sa bunot at kung ano-ano pang pananakit. Alila na nga ako sa bahay, naging punching bag pa ng madrasta. Kaya sa huli nagpasya na lamang akong lumayas sa bahay. Ayun nga Papa Dudut, nakitira ako sa isang kaibigan. At habang naroroon ay sinikap kong maghanap muli ng trabaho at maswerte naman akong natanggap bilang cashier sa isang mall. Papa Dudut, pagkatapos noon ay naging maayos naman ang trabaho ko bilang cashier sa isang fast food chain. Hindi nagtagal ay nakaupa rin ako ng sarili kong bahay. Samantala nalaman niyo ng mama ko at agad niya akong tinext na sunduin ko raw siya. Nung una ay tinitiis ko siya, pero lumambot din ako at sinama ko siya sa bahay ko sa pag-aakalang nagbago na siya. Pero nagkamali ako dahil mas lumala pa ang aking ina. Sa kabilang banda ay nagkaroon ng problema si Papa sa una niyang asawa kaya tumira din siya sa akin. Nagsama ulit sila ni Mama at tulad ng inaasahan ay nagpatuloy ang awayan nila. Hanggang sa sumapit ang besperas ng bagong taon at isang malagim na pangyayari ang naganap. Umuwi si Mama ng bangag sa droga at doon ay nagsimula ang gulo. Etong nanay mo, eto gumagamit ng droga kahit na bagong taon. Natatandaan kong sumbong ni Papa sa akin. Agad ko namang pinagsabihan noon si Mama. Ma, ilang beses ko na pong sinabi sa inyo na tigilan nyo na yan. Kumpronta ko pa sa kanya. Huwag kayong makialam sa akin. Sigaw ni Mama. Alam mo Miding, punong-puno na ako sa'yo. Akala ko nagbago ka na. Yun pala ay mas lumala ka pa. Ayaw ko na Miding, aalis na ako. Sabi ng aking ama na punong-puno na sa kanya, Papa Dudut. Ma pa, huwag na kayong mag-away. Malapit na pong sumapit ang bagong taon. Pagmamakaawa ko pa noon sa aking mga magulang. Patawarin mo ako Bella pero hindi ko na matiis pa itong nanay mo. Aalis na ako. Sabi pa ni Papa sa akin. Hindi ka aalis sa bahay Eloy, hindi. Pagmamatigas ni Mama. Dahil alam kong pupuntahan mo lang yung bagong babaeng nabuntis mo. Nagulat ako sa aking narinig at napabaling ako kay Papa. Bagong babaeng nabuntis? Ano pong ibig sabihin nito pa? Tanong ko. Bella, pwede ba tama na? Huwag ka nang sumabay pa sa mama mo. Yun lamang ang sabi ni Papa sa akin. Samantala ay muling nagsisigaw si Mama nang mapansin niyang nag-iimpake na ulit ng gamit noon si Papa. Ang kapal na mukha mong lokohin ako Eloy. Ang sama mo. Magkakamatayan muna tayo bago ka makaalis dito sa bahay. Pagbabanta pa niya sa kanyang asawa. Pero nagpatuloy si Papa sa pag-iimpake. Agad naman siyang ginera ni Mama at nauwi sila sa sakitan. Pa please, huwag na kayo mag-away ni Mama. Nagmamakaawa na po ako sa inyo. Pagmamakaawa ko noon sa aking mga magulang habang umiiyak. Samantala ay nagmatigas pa rin si Papa at nagtangka pa rin itong umalis. Ngunit nagulantang na lamang ako nang biglang kinuha ni Mama ang itak sa kusina at walang awang pinagtataga ang aking ama. Napasigaw ako noon sa sobrang takot at sinubukan kong awatin si Mama. Naawat ko naman ang aking ina pero huli na ang lahat. Duguan at naghihingalo na si Papa. Kinanlong ko siya habang humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit binawian din ng buhay si Papa sa aking mga braso. Sa eksaktong oras ng bagong taon.
Papa Dudut, pagkatapos ng karumal-dumal na pangyayaring yon, ay dumating ang mga kapitbahay namin at may kasama ng mga pulis. Hinuli si mama habang tulala at parang baliw na tumatawa. Samantala ay takot naman ako sa nangyari. Natroma ako at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakalimutan ang bangungot na yon. Hanggang ngayon. Hanggang sa kasalukuyan ay nakakulong pa rin ang aking ina sa piitan. Kahit kailan ay hindi ko siya dinalaw dahil kahit na anong gawin niya ay hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa ama ko. Papa Dudut, sa ngayon din ay tapos na ang aking pag-aaral. HRM ang kinuha kong kurso at nakapagtrabaho na rin po ako sa cruise liner sa ibang bansa. Oo, maaaring umaasenso na ang buhay ko. Pero kahit kailan ay hindi ko makakalimutan ang mga bangungot na dumating sa buhay ko. Ito lamang po ang may babahagi ko sa ngayon. Sa susunod ko na po ay kukwento ang love story ko. Muli, maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. God bless and more power sa Papa Dudut YouTube channel, sa Papa Dudut Stories. Lubos na nagpapasalamat, Bella. Maraming salamat, Bella, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel. Hindi namin ma-imagine kung gaano katinding trauma ang inabot mo pagkaraang masaksihan ang pagkamatay ng iyong ama. Nakakalungkot na umabot ka pa sa ganon ang iyong sitwasyon. Nakakagalit ang ginawa ng iyong ina dahil bukod sa pagpatay niya, sa kanyang asawa ay naging pabayarin siya sa mga responsibilidad niya bilang ilaw ng tahanan. Imbis na makatulong ay naging pabigat lamang siya sa buhay mo. Ngunit nasa iyo pa rin yan kung gusto mong patawarin ang iyong ina. Kung sa tingin mo ay makakagaan ito ng bigat ng iyong damdamin, bakit hindi mo gawin? And besides, hayaan mo na lamang ang Diyos ang magparusa sa kanya. Patawarin mo na lamang siya nang sa ganon ay mawala ang bigat na nararanasan ng iyong dibdib. Sapagkat sa iyong pagpapatawad, ikaw ang panalo dahil may kaluwagan na mararamdaman na ang iyong puso. Suportahan ang Kaistorya YouTube channel. Ito po ang aming second channel na kung saan ay nagpo-post po kami ng mga horror stories. Manood din po ng Papa Dudut Family dahil every episodes ay meron po kaming winner sa lahat ng mga masusugid naming viewers. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories,